Kamusta po YouTube? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita po namin at lagi po naming nakakasama dito po sa Papong TV. Kami po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, wag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload. Araw-araw po tayong tumutulong para siyempre marating natin yung mga kaibigan po natin dyan na namumblema po sa usapang relasyon mga kapatid. Pag-uusapan natin ngayon kung halimbawang kayo po ay biglang nasa kalagitnaan o napunta nga po sa situation na tinatawag po nating break up or rejection mga utol. Pakiramdam na tayo po ay parang dinump, pakiramdam na tayo po ay parang walang halaga. Ito po ang tatalakayin natin sa araw na to. Pero syempre bago yan, bago tayo umusad, bago natin lalima ng pag-uusapan ngayon mga kapatid, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back at magandang araw po sa inyong lahat mga kapapong. Bago po tayo mag-proceed, gusto ko po muna sana maglambing na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga latest update natin, mga bagong video, mga short video, mga sagot po sa mga nagtatanong sa atin sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag-usapan na po natin ang topic ngayong araw na to kung saan syempre kailangan natin ng mga situation. Ano ba talaga ang dapat nating ipakita, mga dapat nating magawa, dapat nating maisagot kung halimbawang tayo po ay bigla-biglaan na dinump. First of all mga kapapong, kung halimbawang tayo po ay nakarating sa ganitong klaseng situation, dapat po ma-realize kagad natin kung ano dapat nating gawin. Mga plano sa buhay, mga gusto nating mangyari. Dalawa lang naman eh. It's either you will spoil yourself or you will pamper yung sarili mo. Kumbaga, bibigyan mo ba ng halaga yung buhay mo, yung sarili mo, o sasayangin mo na lang dahil po sa nangyari? Kailangan desisyonan po natin to kaagad-agad positively. Una dyan mga utol ay syempre kailangan i-practice kagad natin at i-prioritize kagad natin yung self-care. Wala na po muna tayong dapat puntahan at wala na po muna tayong dapat isipin kung hindi ang sarili muna natin, lalong-lalo na sa oras na to mga kapapong. Self-care, mga utol, is considered as one of the best din to get your ex back sa totoo lang, to get your self-confidence, self-esteem, at syempre po yung buhay natin na may balik agad sa'yo. Ito po ay considered na pinaka-best para i-boost mo kagad yung self-confidence mo. Ito naman po mga utol ang pinaka-number one goal na dapat nating iniisip. Kumbaga, after a certain breakup, is maibalik mo kagad yung dating ikaw sa trabaho, pakikitungo sa mga kaibigan, sa pamilya, at syempre po kahit po yung pakikiharap at pakikitungo po natin sa ating ex o yung nagdump nga po sa atin. Kailangan po kasi dito mga utol ay maibalik mo kagad yung values mo sa buhay. Let's say for example, ikaw ay nag-handle ng isang business or napakaganda ng situation mo sa pag-handle ng pamilya or mga kaibigan. Syempre pag tayo ay naapektuhan, na-reject or nagkaroon na po ng isang hiwalayan mga utol, ay certainly totoong naapektuhan to. Kailangan maibalik po kagad natin yun eh. Yung mga dating pinagpahalaga natin, yung tinatawag nga natin ng mga values. Dahil syempre pagka nakita po to ng ex natin or yung nagdump na po sa atin, magkakaroon po siya ng self-doubt at mag-iiba, magbabago po ang pagtingin niya sa'yo. Kahit po hirap tayo mga kapatid, ay kailangan natin gawin to set a goal. Kasi kung wala tayong goal, dediretso po tayo pa ibaba at wala po tayong mararating. Kahit po tayo ay nahihirapan, napaka-importante na maglagay tayo ng target kung anong dapat nating magawa at dapat nating abutin mga kapapong. Dahil pagka yun po ay ginawa natin, isang way yun, isang direction yun, positive way para maibalik mo kagad ang iyong sarili. Kaya ko naman po ipinapayo to dahil ito ang dapat makita ng taong nag-reject sa'yo mga utol. Second na dapat nating magawa, kung halimbawang tayo po ay biglang na-dump or iniwan or nasaktan nga po tayo sa mga oras na ito mga kapapong, syempre natural lang naman na human instinct, tayo ay manghihina. Mawawalan tayo ng gana at syempre tayo po ay madidemoralize sa mga bagay-bagay. It's okay na magtanong po tayo at lumapit po tayo sa malalapit na kaibigan po natin. Seek help.
mga kapapong. Dahil ito po ay isang way din para maibalik ang dati mong sarili. Siyempre sila yung mga magiging guide natin para makabangon tayo sa nangyaring breakup o rejection na tinanggap natin. Mga utol, step by step ay matutulungan nila tayo dahil syempre mas kilala nila tayo more than anybody else. Literal po kasi na kung gusto mong maibalik kagad yung healthy life natin mga utol, sila yung mga ways at sila po yung mga taong tutulong talaga sa atin para maging productive tayo muli. Third, mga kapapong, is kung halimbawang tayo ay nakatanggap kagad ng rejection or hiwalayan, dapat kaagad-agad na mapatawad natin ang taong gumawa nito sa atin. Although napakasakit, alam ko't napakahirap nito mga kapapong, pero kailangan po nating gawin to. Huwag tayong manatiling galit at huwag tayong manatiling may puot na nararamdaman. Okay lang yun, maintindihan po natin at normal naman kung lilipas na mga ilang araw, pero huwag po nating gamitin ang hatred mga utol or anger para lang makalusot tayo at malimutan natin ang taong to. Dahil based on experience na rin and based on psychological study, lalo tayong may ipit at lalo po tayong kakapit kung meron tayong galit na mamaintain sa sarili natin. Pang-apat na po mga kapapong, alam kong nahihirapan kayo dahil sa mga challenges na tatahakin natin, pero dapat nating iset kagad yung isip natin na gawing motivation yung nangyari sa iyo. Makakatulong ito mga kapapong para maging motivated tayo na marating yung gusto nating mangyari. Like for example, gusto nating gumanda yung katawan natin, gusto nating gumanda yung itsura natin, yung character natin, yung build natin, or kung gusto nating maibalik yung business natin, gusto nating magtagumpay mga utol, pwede nating gawin at pwede nating tignan ito bilang isang trial or challenge nga sa atin. Panglima, sa mga dapat nating gawin, kung halimbawang tayo ay biglang na-dump mga utol, ay kailangan natin mag-create ng isang positive na environment. Siyempre napakarami naman pong paraan, pero hindi po ito yung literal na lalabas ka lang dyan at magsasaya. Siyempre, at the moment mga utol, iwas-iwasan po muna natin yung mga tao na magbabanggit ng negativity or ibabalik-balik yung nangyari. Alam ko po kasi yan medyo nagiging sakit po ng karamihan na pagkahalimbawang tayo po ay nasaktan ng ganito, ang gusto nating kausap ay yung involved din sa problema, which is actually akala natin nakakatulong. Pero alam nyo po ba na ito po ay nakakasama sa atin sa recovery stage natin, sa healing process natin mga kapatid. Ito po ay nagpapababa at lalong nagpapahirap po sa atin. So much better na iwasan po muna natin sila for a while, or kumbaga kung makakausap natin, pwede naman po natin silang bigyan ng direction or pwede tayong humingi ng tulong mga kapatid na kung maaari, wag po munang banggitin ang nangyari at tulungan po muna tayong makabangon po sa naging problema. Parito umuulan na. Isa pa rito mga kapapong, sometimes yung mga friends kasi na yan, they're trying to hold you back. Yung mga ex po nating trying to pull you back mga utol. Kaya kailangan mag-set tayo ng standard na umiwas muna sa mga bagay-bagay na to. At kasama po dyan, ang ex natin. Siyempre po, ang pinaka-importante at dapat nating tugunan mga utol ay magbigay po ng space. Hindi naman po pwedeng mawala yan. Lagi nating ipinapaalala. Alam ko po lagi nating nababanggit yan, pero just in case na meron pong hindi nakaalam mga kapapong, dahil kailangan po nating i-priority yan para po sa ating healing process. At syempre po para hindi naman po ma-determine ng ex natin at makita nga po nila na kayo po ay dumadaan po sa isang depression or let's say nahihirapan sa nangyari. Dahil syempre the more na nakikita nila yan, the more na bumababa ang tingin nila sa atin at the more na nawawalan po ng pag-asa yung reconciliation na pinapangarap natin dito mga utol. Kaya ako po nababanggit ito dahil napakahalaga talaga na umiwas po muna tayo dun sa mga bagay-bagay kung saan tayo ay nakakakonect sa kanya. Kung halimbawa mga utol, magbasa-basa po muna tayo ng mga libro or makinig po muna tayo ng mga positive video, motivational, kung saan magkakaroon po tayo ng lakas ng loob at may babalik po natin yung dating sarili natin mga utol. Ito po ay napakalaking tulong kung halimbawang tayo ay nasa kalagitnaan ng isang rejection o hiwalayan mga kapatid. Paalala, pag tayo ay nakakarating sa ganitong situation, alam naman po natin na deep inside, meron tayong tinatawag na lakas, yung strong feelings natin. At syempre, everyone else, meron din naman tinatawag na mga weakness, kahinaan. Sa mga oras na to kapapong, ay dapat ang pakinggan natin yung strong feelings po muna natin. Yung mga tipong didikdik sa atin para medyo tumibay tayo. Kaya earlier,
ay talagang in-emphasize ko na umiwas po muna tayo dun sa mga marites, mga utol. Yung mga tipong makikialam talaga sa atin, yung talagang hihilahin tayo at ibabalik po yung nangyari. Ito po ay magpapahirap sa atin ng totoo. Kaya ang kailangan po natin ditong pakinggan ay yung strong feelings natin, yung positivity. Yun lang naman po ang message natin sa araw na to, dahil sa alam ko marami ang nahihirapan, marami ang nag-iisip kung anong dapat gawin. Ito mga kapapong is kung halimbawa it will really work kung ang pinili nating tahakin ay i-let go for a while or i-let go po muna yung nangyari sa inyong dalawa. Actually, sa totoo lang, ito talaga ang makakatulong. Kaya nga po pag merong gusto mag-move on, ay hindi ko po ito pinipigilan at ito po ay sinusuportahan ko ng doble. Dahil alam ko po na pagka ginawa nyo po yan mga kapapong, lalo kang magiging attractive at lalo kang magtatagumpay. To let go is hindi naman po nangangahulugan na ikaw po ay sumuko na mga kapapong. Hindi po. Ang ibig sabihin lang po nito ay binibigyan mo ng panahon at care ang sarili mo. At ito naman po talaga ang makakatulong sa iyo kapapong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre po patuloy po natin suportahan ang mga YouTuber na Pilipino. Alagaan po natin at bantayan po natin ang ating mga pamilya. Maraming salamat po, Papong TV.